Hanip sa intro, kargador lang pala dito. Negative 29 nga pala ngayon, kaya kailangan kong balutin ang sarili ko para at least safe tayo. Every Wednesday and Saturday, ganito ang ganap ko dito sa trabaho. Kahit ano pa ang temperature dito sa labas, kailangan ko mag-receive ng delivery. Thankful na rin ako kasi sa dami-dami ng mga kabayan natin na gusto makarating dito sa Canada, isa na ako sa mga pinalad na makarating dito. Kadalasan 4 pallet yung delivery kaya inabot ako ng almost 3 hours dito or 2.5 hours ganon. Kaya naman kapag Wednesday and Saturday, kalahati ng duty ko napupunta talaga dito sa delivery. Plus may 30 minutes pa akong break. So tuwing ginagawa ko to, palagi nagpa-flashback sa akin yung dati kong mga trabaho sa Dubai. Pero ganun pa man, Canada opened the doors of opportunity for me. Pero parang freezer yung nakita ko nag-open eh. Itong delivery na to, almost 6 months ko nang ginagawa. Kaya naging expert na ako ditong maging kamador. Kung may tatanong nyo nga pala kung ano yung kamador, ito, nagkakamada ako ng mga kahon dito sa walk-in freezer. Hindi kasi masyadong kalakihan yung freezer namin, kaya kailangan maayos yung pagkakakamada ko ng mga kahon. Siyempre, dapat rin nating i-apply yung first in, first out. Kung hindi nyo nga pala na itatanong, ang talagang title ko sa trabaho dito is baker. Pero since hindi pa naman ako permanent resident, kaya wala tayong choice. Well, since nabanggit ko na rin naman ang PR, ganun talaga ang labanan dito, seniority. Wala ditong sinabi kung ano naging trabaho mo dati. Kaya naman ang laban mo lang dito is magtrabaho ka lang, magtiyaga ka lang, aayon din sa atin ang panahon. Pasasaan ba at mahiging PR din kami ng pamilya ko dito sa Canada. Almost 1 year na nga pala ako dito sa Canada at hanggang ngayon, temporary foreign worker pa rin ako. Sobrang ibang-iba ang kwento ng mga buhay namin mga temporary foreign worker kumpara sa mga PR dito sa Canada. Kasi kami mga temporary foreign worker, limitado lang talaga yung magiging trabaho namin. Hindi kami pwede mag-double job kasi nga hindi yun po pwede rito. Bawal. Unlike kapag PR ka na, hanggat kaya ng katawan mo, pwede ka pa rin magtrabaho. Bilang isang temporary foreign worker, PR talaga ang isa sa mga inaasam ko. Katulad din siguro ng iba. Kaya naman hanggat hindi pa kami PR, kailangan muna namin higpitan ng pagbabudget namin dito kahit napakadami namin bayarin. Bigla ko tuloy naalala nung nasa Macau pa ako dahil doon nakakapag part-time pa ako after ko magtrabaho. Doon tumatanggap pa ako ng pag-renovate ng bahay. Minsan tubero, hakot gamit, or basic electrician, mga ganun ang pina-part-time ko doon. Malaki ang kitaan ko. Pero kung ikukumpara mo naman yung long run is wala kang talagang pupuntahan doon dahil di ka naman magiging PR. Unlike dito sa Canada, meron kang pag-asa maging permanent resident. Kaya naman talagang mamamangha ka dito kasi ang daming nagpupunta mga profesional katulad ng doktor, ng nurse, engineer, teacher at marami pang iba. Isa kasi ang Canada sa mga magagandang bansa na kapag gusto mo na mag-settle. Although dito mahal talaga ang mga bilihin tapos ang mahal pa ng rent ng bahay. Pero kapag naging PR ka na dito, doon mo lang may apply yung sinasabi nila na maging masipag ka lang, hindi ka maghihirap. Tapos, isa ka na rin sa mga makakaranas ng double or triple job dito sa Canada. Hindi lang naman mga ordinaryong mamamayan na nagpupunta dito sa Canada. Mula sa Pilipinas, meron ding artista at saka mga basketballista, mga sikat na tao, ganun. Alam nyo ba na totoong mataas ang tax dito sa Canada? Pero ganun pa man, ibinabalik yun halos lahat ng gobyerno nila. Kung iisa-isahin ko sa inyo, kukulangin tong video na to. Pero ang masasabi ko lang, maraming benefits ang ibibigay ng Canada dito sa mga tao. Isa sa mga inaasahan kong mag-aahon sa amin dito sa hirap is bukod sa pagiging masipag ko, isa na rin yung tinatawag nila na tax refund. Once na makapag-file na ako ng tax refund, pwede na rin ako mag-file ng child benefits. Yung child benefits na yun is malaking tulong para sa amin. Oo, tama ka. Alam ko yung iniisip mo na dapat itabi namin yung child benefits na matatanggap namin para sa future ng anak namin pag nag-aral na sila sa college. Pero sa ngayon, nasa surviving stage pa lang kami kaya naisip namin na meron namang student loan. Pero hindi pa namin masasabi kung ano talaga yung plan ni Lord para sa future namin dito sa Canada. Eto nga at kakakwento ko sa inyo, natapos na ako sa freezer kaya kailangan ko nang linisan yung floor. Pero hindi pa dyan natatapos yung delivery ko dahil meron pa akong dry stock. Kaya naman ibig sabihin, tuloy pa rin ang kwento ko sa inyo habang nagre-receive ako ng delivery ko. Kaya balikan natin yung tungkol sa pagiging baker ko dito sa trabaho. So dahil nga uso dito ang seniority, kaya kapag day off ng fixed baker namin sa trabaho, ako muna yung nagko-cover sa kanya as a baker.
Pero kapag may pasok naman siya, ito naman ang eksena ko, ako naman ang delivery. Kapag wala namang delivery, nasa front naman ako, it's either cashier or sa drive-thru. Kaya naman ganun ang ganap naming mga TFW hanggat hindi pa kami PR. Hindi biro ang pag-receive dito sa labas, lalo na kapag ganitong malamig, marami kang mararamdaman. Yung malamig na hangin, mahapdi yan sa muka. Tapos yung mga talampakan mo, mahapdi na yan kasi sa sobrang lamig, pati yung mga kamay mo. Medyo mahihirapan ka rin sa paghinga tapos nagbubuhat ka pa dahil mabigat yung hangin. Kaya naman hanggat maaari, kailangan ko talagang bilisan yung pag-receive ng delivery kasi ako din yung nahihirapan dito sa labas. Ibang-iba yung setup ng delivery ko doon dati sa British Columbia nung doon pa ako naka-assign. Kasi doon, kapag ka nag-delivery ako, OT kagad yun. Ang overtime ko per hour is $25. Kaya kung matapos ko yung delivery ko doon sa British Columbia ng 2 hours, may $50 kagad ako. Dito, kapag ka natapos ko yung delivery ko, may free meal lang ako. Kaya naman kung ikaw ang papipiliin, anong gusto mo? $50 or chicken wrap? May kasamang cookies at coffee? Siyempre, yung $50 ang pipiliin ko. Kaya lang sa ngayon, wala pa akong choice. Kaya naman yung chicken wrap at saka cookies, dadaling ko na lang sa anak ko. Pero kung meron akong $50, $9 lang yung whole roasted chicken sa Walmart. Mas masarap pa sana yung salo-salo namin sa pagkain, no? Tulad nga ng sinabi ko, darating din yung panahon namin. Canada is not a bed of roses na pag dumating ka dito is okay na agad ang lahat. Hindi yun ganun. Hindi ko naman nilalahat pero karamihan ng mga pamilyang nandito sa Canada is talagang dadaan sila sa gaspang ng buhay. At sigurado ako na alam nyo na rin na dito sa Canada maraming homeless. Hindi lang mga Filipino o ibang lahi. Kahit mga mismong Canadian, mga homeless sila dito. Ito nga pala yung shed namin. Dito nakalagay lahat ng mga dry storage. Kung mapapansin nyo, itong yellow basket pinapasok namin dito sa shed tapos nilalak namin yan kasi kahit yan, binibenta dito yan sa Canada. Ninanakaw ng mga homeless. Kaya kung kayo ang papipiliin, pupunta pa rin ba kayo dito sa Canada kahit alam nyo na medyo mahirap ang buhay ngayon dito at saka sitwasyon. Tapos kung kumikita naman na kayo ng maayos, tapos maganda yung trabaho ninyo or may almost the same na benefits, pipiliin nyo pa rin ba ang Canada? Sabi kasi ng mga matatagal na dito, kumpara daw last 5 years ago, maganda ang Canada. Ngayon daw, ang laki na ng pinagbago, tsaka hindi na maganda. Pero, hindi ko alam eh. Kasi wala naman ako dito nung last 5 years ago. Sa tingin ko, sa umpisa lang talaga mahirap dito sa Canada. Kasi once na makapag-establish na ako at makakuha na ako ng PR, mag-aaral ako dito. Dahil ang in-demand talagang trabaho dito is mga healthcare. Or kung hindi man healthcare, siguro kung kaya ko pa, baka mag-pulis ako. Bahala na, pero sa ngayon, ang mahalaga kasi para sa akin is kasama ko na yung pamilya ko. Hindi naman ako dadalhin dito ng langit kung walang plano si Lord para sa amin. And I'm sure may plano siya para sa amin. Ito lang ang masasabi ko, hindi madaling trabaho ang mag-receive ng delivery kasi ang bigat magbuhat. Tapos sa sobrang lamig naman sa labas, makikita mo itong mga bottle coke na to. Nagyayelo sila. Kasi ang temperature dito sa labas, mas malamig pa kumpara sa temperature sa freezer. Isipin mo na lang, naiwan lang to ng ilang oras, nagyayelo na lahat. At least ngayon alam nyo kung gaano talaga kalamig dito sa labas. Dahil dito sa mga bote ng soft drinks na to na nagyelo, yun yung mapapatunayan na talagang sobrang lamig dito. Mabuti na lang at patapos na ako. Kahit pa paano, makakahinga na ako ng maayos. Pagkatapos nito, magkakape agad ako for sure. Eto, nakikita nyo? Sobrang tigas niyan, oh. I-imagine nyo na ba kung gaano kalamig yung mga palad ko ngayon? Kulang ang 2 gloves dyan. Pero hindi pa dyan natatapos ang lahat. Mukha lang tapos na yung delivery pero syempre may task pa ako bukod sa delivery. Dahil nga daw ako na yung nasa labas kaya ako na rin ang pinagtatapon nila ng basura. Sa ngayon, lulunukin muna natin yan kasi takot pa tayong mawalan ng trabaho. Baka kapag hindi pa tayo pinalad sa pag-apply ng PR, hindi tayo i-renew ni Amo. Kaya ikaw na nagpaplano pumunta dito sa Canada, marami kang dapat i-consider. Unang-una sa lahat, pumunta ka sa mga kamag-anak mo, kaibigan mo, or mga kilala mo. Manghingi ka na sa kanila ng maraming pasensya at pagtsatsaga. Dahil ang buhay dito sa Canada is hindi masarap, lalo na kapag nag-uumpisa ka pa lang. Tandaan mo yan. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, mabuhay kayong lahat.